Good morning from Lingig. Andito tayo ngayon sa boundary ng Surigao del Sur and Davao Oriental. So ito na po yung boundary nila. So Boston 7 kilometers, Katiil is 47 kilometers. So welcome Davao Oriental 1st Engineering District. Okay guys, so officially Davao Oriental na tayo. And then dito na yung bayan ng Boston. So for the second time around guys, dumaan tayo dito. First nung nag Mindanao Loop tayo. So time check natin ngayon 8:59 na ng umaga. So late na rin tayo umalis kasi nga yun, nakitulog tayo sa bahay ng kaibigan natin. So shout out nga pala sa Silvosa family. Salamat. Papatuloy na natin yung biyahe natin. So dito siguro first stop natin is ang Aliwagwag Falls. So di natin to napuntahan dati nung nag Mindanao Loop tayo kasi medyo out of the way siya. Parang mga 17 kilometers away sa highway. So sabi ko babalikan ko na lang, and ito na yung oras. Davao Oriental, ito yung paborito kong probinsyang puntahan. Kasi tingnan nyo naman yung daanan guys, oh. Kakapasok lang natin sa Davao Oriental, aspalto. So doble ingat lang talaga tayo dito guys kasi may mga buhangin sa gilid ng kalsada. So yun natin yung mga na-wash out nung umuulan. Actually may mga falls na pwedeng puntahan din dito kaya lang di ko matandaan kung saan dadaanan. So check lang natin mamaya sa Google Map. So according sa marker, Boston is 9 kilometers away. Ganda ng view guys, oh. So ang ganda pa ng daanan. So ito talaga yung gustong daanan dito Davao Oriental. Good view plus good road, best experience. So approaching pa lang tayo sa poblasyon ng Boston. So doon sa kanan yung mga falls nila guys. So hindi muna tayo pupunta doon. So first stop talaga natin ngayon is Aliwagwag. Woo! Ganda. Ganda ng daanan nila dito guys. Siguro sa susunod guys magre-reverse loop tayo para makita naman natin yung itsura ng pabalik. Yun yung gagawin natin next. So feeling ko guys dito sa baba yung ano nila, pinakabayan nila. Ito sa kaliwa natin. Parang di na natin madadaanan yung yung poblasyon ng Boston doon, no. Ayun ang poblasyon ng Boston. Di makita. So kung kakaliwa tayo dito is Boston proper. Kung didiretso tayo papuntang Katiil, which is 20 kilometers according sa signage. So akyat tayo dito. Ganda pa rin ang daanan nila guys, oh. Gapang 50 kilometers per hour. Ganda ng sa likod guys, oh. Kung nakikita nyo, grabe yung zigzag guys. Kaya yung magsasawang bumengking dito. Oh, sikong siko. Okay, so according sa marker 13 kilometers ang Katiil. Dagat guys, oh. Wow, Boston yun. Check out the view guys, oh. Ganda ng view. Wow. Alright guys, dagat sa kaliwa. Ganda. So welcome to Katiil. So Katiil na tayo. So ibig sabihin malapit na tayo sa Aliwagwag Falls. So diretso na to guys. And then pag nakita natin yung crossing, mayroon namang signage doon na kung saan yung Aliwagwag Falls. So diretso lang tayo. Checkpoint tayo guys. Alright.
So pinadiretso lang tayo guys. Halata naman sigurong kumpleto tayo ng ano papeles. Obviously sabi nung pulis, wag na nating parahin yun. So yun lang, kapag bumabiyahe tayo dapat kumpleto ang papeles, iwas aberya guys. So ngayon dire-diretso na naman tayo. Oh, sana all. Medyo pangit yung road conditions ng Katiil. What the F is this, Katiil? Alright guys, so check out the view. Ganda. Sarap mag-rides dito. So di pa tayo nakakarating dun sa may crossing papuntang Aliwagwag Falls. So check din naman yan, no? Okay, so guys, approaching na tayo doon sa may crossing na sinasabi ko. So ito na ata yun, no? So kung kakaliwa ka dyan, Baganga, Mate. And then kung didiretso ka is yung Aliwagwag Falls and Compostela Valley. So babalik tayo dito mamaya kasi nga ang ruta natin papuntang Mate. So dito pupuntahan lang natin yung Aliwagwag Falls, which is 16 kilometers. So first time nating magmotor sa side na to. So, tingnan nyo, ang ganda oh. So ang Aliwagwag Falls is along the highway lang naman, nasa gilid lang ng kalsada, lapit lang yan. 17 kilometers or 16 kilometers. So marami ding nagra-ride ngayon, siguro marami tayong makakasabay doon. Okay, so wow, what a view. Sobrang palusong. Ay nako. So doble ingat tayo, baka ma-overshoot tayo dito. Magaya natin si Oscar. So feeling ko malapit na So nagra-ride din to sila oh. On the click ADV 160. Feeling ko malapit yung Aliwagwag Falls. Feeling ko lang naman. Dumating din tayo, so medyo malayo pala. So meron siyang hanging bridge. Getting sprung on. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Alright guys, so balik na tayo dun sa dinaanan natin kanina. So shoutout nga pala dun sa mga nakausap kong mga riders, GSW from Davao. So ang meaning ata ng GSW is Gerald Sniper Works. Parang isang grupo sila na taga Davao, lahat naka-sniper. So mga mabibilis na motor. So shout out guys, salamat sa paghingi ng sticker kahit hindi tayo sikat. Anyway, follow and subscribe po. Maraming salamat sa suporta. Di na ako napag-picture kasi medyo nahiya tayo kasi alam mo naman
Di naman tayo sikat na nagbablog eh, nagsisimula pa lang tayo. So balik na tayo sa dinaanan natin guys, kasi tanghali na. Time check natin, it's 10:46 na ng umaga. Then di pa tayo nakakalahati sa pupuntahan natin. So target natin ngayon is Davao City. Makikitulog tayo doon sa kapatid ko. Doon ako makikitulog. And then so ngayon pupunta tayo ng Baganga. Try natin yung, di naman tayo maliligo, pero titingnan lang natin yung sinasabi nilang hot spring. Kusong tignan yun eh. And then after that, tingnan natin yung Pusan Point, which is yung pinaka target talaga natin. Pagkatapos ng Pusan Point, try natin pumunta sa Dahican, sa Mati. So yun yung target natin. And after Mati, diretso na tayo ng Davao. Alright guys, so andito na tayo sa crossing. So kung didiretso dyan, Lingig, and kung kakanan tayo dito is papunta ang Baganga. So dito tayo. So kung pabalik guys, no, medyo malapit lang yung Aliwagwag, pero kung papunta ka parang sobrang layo. Yun yung naramdaman ko kanina eh. But anyways, diretso tayo Baganga. So feeling ko malapit naman yung Baganga dito eh. So maghahanap lang tayo ng marker, tingnan natin kung gaano pa kalayo. So update natin. According sa marker, meron pang 34 kilometers ang Baganga. So malayo pa pala. Time check natin ngayon 11:08 na ng umaga. So tanghali na tayong darating doon sa Baganga. So diretso lang tayo guys. Back natin to. So Alright guys, kakapasok lang natin sa bayan ng Baganga. So medyo malayo pa yung poblasyon nila, pero Baganga na to. So maraming mga gandang views dito sa Baganga. So meron din silang island hopping na ino-offer dito. Kaya lang hindi tayo nag-island hopping ngayon kasi syempre solo ride tayo. Hindi lang sa mahal, hindi rin tayo mag-e-enjoy kung mag-isa lang tayo mag-island hopping. Mas masaya kung merong kasama. Time check natin ngayon guys, 11:17. So tatanghali na talaga. So before ata sa may poblasyon ng Baganga, parang nandoon yung hot spring nila. So tignan natin. Tsaka ito ata yung Sunset Boulevard nila. Sunset Boulevard, Sunrise Boulevard or something ganun. Tingnan natin guys. Lodging house 24 hours. Okay. Tapos lang natin magpahinga dun sa Baywalk ng Baganga guys. So diretso na tayo. Hindi pa tayo nakakaabot sa poblasyon ng Baganga. According sa marker, meron pang 20 kilometers ang poblasyon ng Baganga galing dito. So diretso na to sa may sa may Caraga, Pusan Point. So gagamit na lang tayo ng Google Map pag andun na tayo sa may Caraga. So time check nga pala natin ngayon, 12 o'clock na ng tanghali. So nakapag snack naman tayo doon sa may
Baywalk. O dire-diretso na tayo. Siguro kakain na lang tayo ng lunch pag ginutom na tayo. For now, wala pa naman. Dire-diretso lang tayo. So alright guys, ito na yung hot spring nila. So pababa yung hot spring. So di na muna tayo pupunta dun sa hot spring nila guys. Dito na tayo, diretso na tayo sa Caraga. So medyo malayo pa ata yung Caraga guys kasi kung di ako nagkakamali, from Baganga meron siyang mga siguro mga 40 kilometers away. Medyo malayo pa siya. Alright guys, so kung nakikita nyo yung island na yan, yan yung San Victor Island. So malapit lang pala. Ayan siya oh. Hindi muna tayo nag-island hopping kasi yun na nga, boring kung tayo lang mag-isa ang mag-island hop. Mas masaya kung may kasama tayo. Ang ginagawa ko na lang ngayon is yung mga pumunta lang ako sa mga sites na pwedeng puntahan ng motor. Kasi masyadong parang boring talaga kung ikaw lang mag-isa eh. Kung maraming mga islands na pwedeng puntahan dito, doon sa may Barubo, dito sa Baganga. Isa din yun sa mga dinadayo ng mga turista, yung San Victor Islands. So malapit lang pala talaga siya sa sa may highway. Parang 10 to 15 minutes na boat ride lang ata yun. So grabe oh, mabato tong dagat nila guys. Maraming bato. Alright guys, so parang dito sa kanan is yung Curtain Falls nila. So tingnan natin sa Google Map kung gaano siya kalayo. If medyo malapit lang, pwede natin puntahan. Okay, so yun na nga guys. Medyo malayo yung yung Curtain Falls nila, kaya di na tayo tumuloy. Kasi balak pa nating umabot sa Davao City ngayong araw. So baka pag pumunta pa tayo doon medyo ma-delay tayo. So yun na nga guys, diretso na tayo sa may Caraga. And then ang next stop natin is ang Pusan Point. So hopefully maganda yung panahon, makapagpalipad tayo ng drone doon sa may lighthouse nila. So diretso lang tayo guys. Back tayo. So time check natin ngayon 12:14 na ng tanghali. And then gas check natin, meron pa tayong 2 bars. So siguro magpapagas na tayo dito sa Baganga kasi medyo malayo pa ang Caraga eh. Alright guys, so pang-apat na gas natin ngayong biyahe natin. So 241 gas up natin guys is na Davao City na. Davao City or siguro mga Lupon kasi tama nga pala nung last time dito tayo natulog. Nung nag-Mindanao Loop tayo, dito tayo natulog. So nakapag gas up tayo dito, and then yung next na gas up natin is sa may Lupon. So tingnan natin kung pareho lang ba or mas mas malakas na yung konsumo niya. So hopefully pareho lang din ang konsumo or mas mababa pa. Since hindi naman tayo umaabot ng 105, hindi nang umaabot ng 100 yung top speed natin ngayon eh. So hopefully, and feeling ko dito yung tinulugan natin last eh, yung Habibi Pension House. Check na natin itong beach na building guys. So ito siya, Habibi Baganga Pension House. So mura lang dyan guys, 800 per night lang. So yung nakuha ko is 800 per night. Dalawa na yung bed nya. So kung may kasama kayo, edi mas mura. Hatian nyo, tigpo 400 kayo. Alright, so Pusan Point, here I come. Ganda ng daan nila guys oh. 4 lanes, merong dedicated na bike lane. So napakalaking or napakahabang beach line dito guys oh. So hindi ko lang alam kung fine sand ba yan or bato, mabato. Pero check yun naman. So ano to,
Thank you. Thank you daw, Santo, thank you. Alright. So, bayan na ng Caraga, guys. So, welcome to the municipality of Caraga. So, ngayon pupuntahan natin ang Pusan Point. Pero guys, tingnan nyo, may madilim na ano yung ulap doon, no? Medyo makulimlim doon, so wag naman sanang umulan kasi may hirapan tayong bumiyahe. Wag naman sana. Alright, so dire-diretso lang tayo, guys. And hanap lang tayo siguro ng lilim mamaya para i-Google Map natin yung Pusan Point. So grabe, napakahabang straight, guys, and 4 lanes. Sarap mag-ride dito. Pwede kang mag top speed. Uy, umabot ako ng 100. Uy na, hindi maabot ng 100 yun eh. 103, medyo palusong naman din kasi. 104 lang, so hindi man, wag mo masyado nating ano, baka mag-overheat yung, baka maging kulay ube ang bell natin. So wag nating ipatagal. Ganda, guys, oh. Wow. Guys, tingnan nyo naman yung daanan dito. Parang nakaka-relax na daanan, no? Sarap pa bumaking. Alright, guys, so bayan ng Caraga. So ito na yung town proper nila. And then malapit na siguro yung Pusan Point dito. Tingnan natin. So meron pang 18 kilometers ang Pusan Point, guys. Caraga Poblacion, and right turn ang Manay. So dito tayo. So 18 kilometers pa naman ang Pusan Point. So medyo malayo pa. So, yun na nga, guys, may nadaanan tayong nadisgrasya. Hindi ko lang alam paano nadisgrasya yun. Basta na bangga siya ng Fortuner, yung big bike. If I'm not mistaken, big bike yun eh. Parang MT-07 siguro yun. So yun, nabangga siya ng Fortuner. Eh, ang nakabangga pa sa kanya is parang malaking tao kasi may escort na ano eh, escort na police mobile eh. So kaya naman siguro nilang bayaran yun. Pero atay, so doble ingat po talaga tayo. Kurbada kasi yun, hindi ko lang alam kung ano, baka sobrang bilis din ng ano, patakbo ng, sobrang bilis siguro patakbo ng Fortuner. So nabunggo niya yung ano, yung big bike. Reminders po talaga na magdoble ingat sa pagbabiyahe, lalo na tayo, mga motor lang tayo. So kapag nadisgrasya tayo, meron talagang masakit. Kung nakikita mo sa likod mo na may naghahabol or nagmamadali, so much better na paunahin mo na lang. Huwag ka nang makipagkarera. So yun lang talaga, guys, doble ingat tayo. Malapit na yung kakaliwaan natin papuntang Pusan Point. So andito na. So kung didiretso tayo dyan papuntang Manay, so kung kakaliwa tayo dito after ng tulay doon sa kinaliwaan nung ano, Pusan Point. So dito tayo sa Pusan Point, guys. Walang signage. Ayun, meron. May signage pero kung galing ka sa Manay, yun yung makikita mo. Pero kung galing ka doon sa Caraga, hindi mo makikita yung signage. So dire-diretso na to, Pusan Point na. So first time natin dito, guys. So according kay Google Map, merong pang 7.2 kilometers para sa Pusan Point. So alright, dire-diretso lang. Lambas Pool and Garden Resort. So
So meron pang garden resort dyan. And dagat guys. Ganda talaga ng mga coastal roads. Ayun, wow. Parang siyang merong natural na ano, no, pumipigil sa alon. Ayan, no. Wow. May bato siya sa gitna, parang nakalinya. So natural na pinipigilan yung mga malalakas na alon. Kaya maganda siguro maligo dun na part. May ligo din to. Ito, may island hopping ba dito? So ahon tayo. Punta sa Pusan Point. Di naman siya ganun kaahon. Kayang-kaya naman ni Honda Click. So dito kakanan tayo. So 5 kilometers para sa Pusan Point. So, ano kayang nandito guys? Medyo nakaka-excite kasi curious ako. Kasi may nakita rin akong ano parang inn or something ganun sa mapa. So siguro maganda doon kasi nilagyan nila ng mga resort tsaka ng inn. So on the way tayo sa easternmost part ng Pilipinas. Hindi lang Mindanao guys, Pilipinas na mismo. So siguro maganda yung sunrise dito, no? According kay Google Map, 1 kilometer away na lang ang Pusan Point. So check natin ano yung nandito. And dito yung mga kambing. Laki ng kambing niya, oh. Ito yung Pusan Guest House, Santiago, Caraga. Okay, yun yung guest house doon. And Pusan Point nakalagay sa Google Map po, tubig na. So ito po yung Pusan Point guys. Mandaya Heritage Museum, Pusan Point. Getting sprung on. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. Alright guys, so andito na tayo sa intersection. So kung kakanan tayo dito, Caraga. Kung kakaliwa tayo papuntang Manay. So kaliwa tayo dito, Manay, Tarragona, Mati. So yun siguro yung pagkakasunod-sunod niya. Hindi ko lang sure kung may isusunod pa sa Tarragona or after ng Tarragona is Mati na. Akyat na naman tayo guys. So ang ganda pala ng Pusan Point. Develop na pala siya at saka merong kasamang museum ng mga Mandaya. Ang Mandaya is tribu sa Davao Oriental. So yun yung native na tribu sa Davao Oriental, yung mga Mandaya. So according kay Google Map, tiningnan ko kanina, meron pa daw almost 2 hours ang Mati City. Diretso tayo, back tayo. Time check natin, it's 2:40 na ng hapon. Nasa 4 or 5 PM tayo darating sa Mati. Depende na lang sa takbo natin. So i-check din natin kung naayos na ba yung kalsadang dinaanan natin na rough road nung last na punta natin.
So sana naayos na yun. Sobrang hirap dumaan doon di pa nasisemento. Salamat sa pagkani Caraga. So it means nasa Manay na tayo. So hintayin na lang natin yung arko ng Manay. Ang ganda talaga dito sa Manay guys. So, isa talaga sa pinaka-paborito kong munisipyo ang Manay. Kasi ang ganda ng kalsada nila. Di pa mainit kasi malilim. Sarap talaga dito. Pero parang nakakatakot kung nakakatakot bumiyahe ng gabi dito kung ikaw lang mag-isa, kasi feeling ko madilim talaga dito kasi tingnan nyo naman parang walang street lights. Pero kung hindi ka natatakot, kayang-kaya naman kasi ang ganda naman yung kalsada So hindi mo kailangan ilagan yung mga lubak, kasi wala ka namang lubak na iilagan dito. Bayan ng Manay. So ito na yung town proper nya. So ang next is ang Tarragona, which is tinabunan ng motor. So hindi ko nakita kung ilang kilometro na yung Tarragona. So 20 plus ata yun. Medyo nag-improve siya simula nung last na punta natin. So ito yung terminal nya. Nung last na punta natin dito sa Manay is umaga tayo dumaan. So ito mga 2:24 na ng hapon. So ganito kaganda dito kapag hapon. So, masarap talagang mag-ride kapag hapon dito. Malilim siya, hindi siya mainit Dagat na naman sa kaliwa natin guys. Ayan Wow. Ayun Wow. So ang dami talagang tumatambay dito kapag ganitong oras. Yun may nagpi-picnic, may nagdi-date. Ganda talaga. So according sa marker, may 10 kilometers pa para sa bayan ng Tarragona. So feeling ko ito na yung boundary siguro. So check lang natin. Meron namang arko ang boundary ng Manay at Tarragona. So baka sa unahan nandun yung arko. Sabi si kuya pabili si kuya. Check nyo naman yung view guys Ganda. Ganda ng ganitong daan. Relaxing. And andito na tayo, Pagdaya Kamo, Manay. So welcome to Municipality of Tarragona, bayan ng Tarragona. So patay tayo, medyo madilim dun sa unahan. Ang oras na, walang katao-tao, parang boring dito. Okay, Municipality of Tarragona. So yun yung municipal hall nila. Meron kayong 7-Eleven dito. Hanap tayo ng 7-Eleven dito guys, para at least makapagpahinga tayo. So according sa marker guys, mayroong 40 kilometers ang Mati City. So medyo malayo pa, mga isang oras pa. Madayaw na pag-abot sa City of Mati. Mati na tayo guys. And time check natin, alas 3:05 na ng hapon. So andito tayo sa may overview ng Mati. So if napanood nyo yung vlog natin na Mindanao Loop, dito rin tayo tumambay nun. Ganda talaga Wow, kita na yun doon. So dito tayo nagkape, and siguro magkakape na naman tayo dito. Ganda ng view guys. Hindi pwedeng hindi tayo magkakape dito. Pero hinahanap ko kung saan yun. Ganda doon guys ito siya. And dito tayo magkakape.
So katapos lang natin magpahinga doon sa may kapehan sa kilid ng kalsada. So diretso na tayo guys. So i-check natin kung naayos na ba yung kalsadang nahulog dito. Kasi diba dati doon tayo dumaan sa may rough road kasi nasira daw yung kalsada. So parang dito ata siya eh. Hindi ko na matandaan saan yun. So tingnan natin dito. Time check nga pala natin 3:39. So mga 30 minutes siguro yung pinahinga natin doon sa kapehan. Okay, so dire-diretso lang tayo guys. Sana kaya yung daanan? Hindi ko na matandaan eh. Ito ba? Hindi rin ito. Hindi ko na matandaan kung saan yung daanan guys. Ay, dito ata yun no. Hindi ako nagkakamali. Nagkakamali nga ako. Dito. Doon yung daanan dati guys. So tingnan natin kung naayos na nila yung nag-give in nga daanan. Ito siguro yun guys, dito banda. Oo. So ito yung nag-give in na daanan guys. So ngayon tinambakan na nila. Okay. So gaano naman kaya kahaba to? Aray ko. Double ingat tayo guys kasi loose gravel. Medyo malaki nga. So medyo malayo nga, mga 200 meters siguro, 100 meters yung nasira. Wow, ganda oh. Alright guys, so dito na tayo sa Mati City. So pupunta tayo sa Dahican Beach guys. Magpapalipad lang tayo ng drone and then tingnan natin kung anong meron. So ang ano dito sa Dahican guys is parang wala silang open beach na pwede sa lahat. Feeling ko kailangan mong magbayad talaga ng entrance eh. So tingnan lang natin kung anong meron guys. Okay guys, so medyo mahirap makahanap ng access sa beachfront dito guys kasi karamihan may entrance. Kung papasok naman tayo, mag-i-entrance tayo, parang sayang lang yung pera kasi di naman tayo magtatagal eh. So yun, minabuti kong bumalik na lang. Next time na siguro tayo bumalik dito at pumunta sa beach area nila kapag ano na, kapag yung magtatagal tayo sa beach nila. Kasi kung ngayon lang sayang naman yung entrance natin. Unlike other beaches kasi na marami kang access, so madali lang pumasok. Dito parang occupied na yung buong beachfront. So yun, magdadabaw na lang tayo. Di na tayo maghihintay dyan. Di na tayo pupunta sa beach area nila. Alright guys, so palabas na tayo ng Mati. Tumambay lang tayo ng konti doon sa may nila, baywalk nila, or baywalk ba yun, or seawall ang tawag. Basta ganun, tumambay lang tayo doon, kumain ng street foods, and then bakbak ulit. So medyo malayo pa tayo sa Davao City. Siguro meron pang mga 2 to 3 oras na biyahe. So diretso lang tayo guys. Time check natin 4:52 na ng hapon. So gagabihin talaga tayo nito. Okay lang naman kasi
Davao City. Safe na safe ang Davao City kahit gabi, kaya walang kaba. Saka yung mga kalsada dito is maganda naman. Dire-diretso na lang tayo guys. O sana hindi tayo masyadong gabihin. Mga estimate na dating natin is ano, siguro mga 8 or before 8 nasa Davao City na tayo. Alright guys, so palabas na ng Lupon. So if I'm not mistaken, bayan na to ng Banay-Banay. So Sunday, merong sabong, daming tao. Alright guys, so palabas na tayo ng Davao Oriental. So balik baya ha. So salamat sa pagbisita.